Hi Sir Fitz and mga Car-TV Armies. Sir Fitz, how do you respond sa taong nakahiram sa'yo ng pera na kawawa ang peg to the point na isi-send sa'yo yung pic ng mom na sa hospital although mataas ang posisyon sa government? Okay. So, first of all, I don't need to respond. Yun lang yung una kong naisip, no, na okay, so nagpadala ng picture ng mom niya sa hospital. I would probably say na I hope she gets well soon. Ngayon, kung humihiram sa'yo ng pera and wala ka naman talagang pwede na itulong, or kasi ako, pag nagpapahiram ako, ang unang consideration dito is pag hindi ako binayaran, okay lang ba sa akin? Magkano yung kaya kong ipautang na okay lang na hindi ako bayaran? Let's just say na zero. Now, I cannot really afford to lend money right now. Ang response ko doon is, I'm sorry, but I don't have extra money that I can lend. Or minsan, I shut it right down eh. I shut it down completely by saying na, I'm sorry, hindi ako nagpapautang sa mga kaibigan. So, something like that. And if ever na napahiram mo na siya ng pera, tapos sinisingil mo, and they always give these excuses na may sakit pa yung nanay ko, etc., etc. The first question that you should ask is, kailangan mo na ba yung pera? Okay? Pangalawa, anong mangyayari kung hindi ko mag-stop ako maningil? Okay? Hayaan ko na, ibigay ko na sa kanila. Okay? So, kung okay lang sa'yo na hindi ka nabayaran, I mean, hindi ibig sabihin na okay lang, no? Na ibig sabihin kung hindi ka naman maapektuhan financially na hindi ka bayaran, then I would say na it's not worth the stress anymore. So, wag mo na siyang isipin. Set up a monthly time na tanungin siya. So, hindi ibig sabihin no na titigil na ako maningil, no? Maniningil pa rin ako, pero hindi ko na siya isi-stress. Hindi na ako masi-stress doon sa paniningil. Ano example? So, merong may utang sa akin, every 15th of the month, kasi alam ko sweldo time yun, actually 14th, mini-message ko siya. Okay? So, message, kung hindi mag-reply, okay lang. Kung magbigay ng excuse, okay lang. I'm not really expecting anything else anymore. Pero, every month, ginagawa ko siya. Ano ba naman yun? No? 10 seconds lang yung mag-message na, kumusta? Kailangan magbabayad nung hiniram mo. Message, send message. Tapos na. Diba? Ang funny thing dyan is, merong isa na hindi nagre-reply sa akin, pero on the 8th or 9th month, no? Biglang nag-reply na, can I have your bank account? Meron na akong pambayad. Biglang nagbayad. Although hindi niya binayaran lahat, binayaran lang niya yung kalahati, but still, di ba, nakapaningil pa rin na hindi ako nasi-stress kasi monthly templated message lang. Siguro nakulitan sa akin. So meron pa siyang kalahati, ganun pa rin ginagawa ko. Actually, binigyan ko siya ng isang buwan, pinagpahinga ko siya ng isang buwan, na hindi ako naningil. Tapos, the month after, ganun ulit, nagtitext ulit ako. So, I'm not expecting anything. It just takes away 5 seconds of my time to send that message sa kanya. And then, I just move on with my life. Okay? So, that is the assumption kung you can afford not to get paid. Kung kailangan mo yung pera, kung importante sa yung pera, and you really want to pursue it, the legal way to do it is to gather all the evidence na meron siyang hiniram sa yung pera, text message, email, basta merong proof na humiram siya ng pera sa'yo. And then, merong Philippine Small Claims Court na ipa-file mo dun sa city of residence nung umutang sa'yo. So, kunwari yung umutang sa'yo ay taga Quezon City, punta ka sa City Hall ng Quezon City, mag-file ka ng Small Claims Court. And a judge will look over yung complaint mo,
magpapadala sila ng supina dun sa umutang sa'yo. Ibig sabihin, tatawagin nila na, oy, pumunta ka dito. Kasi meron kang reklamo. So, especially kung government position yan, the likelihood na pumunta siya at umattend siya doon will be very high. And then, right in front of the judge, aayusin nyo. Magbibigay siya ng promissory note or basta payment term or whatever. Basta, aayusin nyo in front of the judge yung kaso niyo. So that's how the small claims court works. So that's the legal way that you can do it. Actually, meron tayong sinulat na article sa ating blog sa fitzvidaferte.com about small claims court, and you can definitely check that out. But hindi mo kailangan ng lawyer dun sa small claims court. Mag-fill out ka lang ng form at ipa-file yon. Yung small claims, that's definitely something that you can do kung importante sa iyo yung pera, no? Kung kailangan mabayaran ka. If not, siguro it would be better for your mental health to just accept na hindi ka nababayaran but not give up. So find a way na makasingil na regularly, at least once a month, na hindi naman ganun ka hirap na hassle sa'yo. So yun, ako once a month na text message, yun lang yung ginagawa ko. So, yun. Eventually, my persistence paid off. Nakulitan sa akin, binayaran ako. Kahit kalahati lang. No? So, anyway,